You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Acknowledge the arrival of our next AFP chief, General Espiritu Padilla. Itong si General Padilla gusto kong maging AFP chief o DND secretary. Magaling ho to, wala no doubt, saka malinis. Dahil alam mo, ang laki ng problema natin sa Sulu Basilan na to, na hindi naman dapat pinoproblema talaga to ng AFP. Pero mukhang meron talagang nag-orchestrate to create a situation and at the same time to balkanize that area. At kitang-kita mo yan sa galaw nito mga foreign agents within our government na gusto bakbakan na lang daw. Pero bakbakan, pero kung naman nangyayari, ang casualty, mga sundalo natin. Ang advice ko kanina rito ulit, General Padilla, ay bakit hindi nilang pitasin yung mga scalawags in the government in Sulu and Basilan. Dalawa lang naman yan sa Sulu, isa lang yan sa Basilan. Makita mo yung mga Abu Shabu. Kasi basically, addict na lahat ang ginagamit. Ito very reliable information to sa... Kasi within Basilan and Sulu, meron tayong mga kaibigan, mga mayor at mga board member at mga matitinong mga barangay captains na hindi sila mga nakapiyok dahil takot sila doon sa mga ulo. Na matagal na, hindi ka ba nagtataka, General Padilla? Ilang gobyerno na yan? Hindi sila nawawala ron Lagi. And at the same time, hanggang Malacanang, meron silang asset. May connect sila. Meron lahat ng ahensya. Kahit na ngayon nagulat ako na pati yung kapatid ng isa na doon sa isang loop ng ating presidente. Wow. Wala talagang mangyari sa atin. At very clear sa mga statement ng mga politiko na kinabang. Military officials pa naman itong mga lokong ito. Abay, pulbusin na raw. Para yung bahay ng langgam. O yung bahay, susunugin na lahat para lang mawala na. Tayong dalawa, ilang beses na tayo nakapunta ng Sulu, Basilan. Ang ganda ng Sulu, Basilan. Bakit nagkakaganon? Paano na sa local government unit yan? Yung barangay kasabwat, yung mga scalawags in uniform kasabwat, tapos yung mga scalawags sa Metro Manila, sa Luzon, tinatapon pa natin. Sa Mindanao, look what happened. Dito tayo mga amo nila mga sindikato, naglalagay din ng mga satellite unit doon. And the worst, sa pag-aaral namin, ay ito mga sindikato ay nagiging barangay captain, mayor, vice mayor, governor pa. So kita mo yung connect nila, well and dressed, nagtataki pa sila ron. Okay, hingi tayo ng update kay General Padilla. Binigyan ko lang ng bird's eye view ng ng proposal ko on what to do dahil kawawa ang ating sundalo. As the former president of the Save Our Soldiers movement, I've been there several times. Lalong-lalo na nang ako'y very close pa kay Noel Biswari at sa mga MNLF commander. Ay alam ko yung terrain alam ko yung laro. Kaya ako'y naiinis sa mga kalokohan nito mga ilang mga politiko. Yung iba pa naman naging official pa naman ng military, kung ano-ano sinasabing katarantaduhan. I'm very sure of that. Salamat po, Eric. Unang-una, may katotohanan po na talagang malalim ang ugat ng pinagmumulan ng mga problema po sa Mindanao. Kaya nga po, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa ito. Pero hopefully, yung mga ginagawa po ng pamahalaan ngayon ay nasa tamang direksyon. Unang-una, tama ho na sabihin na yung pagpulbos po sa grupong ito ay hindi naman po talagang durugin ng pulbusin o patayin lahat. Ang intention po natin dito ay tapusin yung lahat ng armado. Yung lahat ng may dala ng armas. So, they were given a chance. Pinagbigyan na po sila ng opportunity na ibaba ang kanilang armas at sana makipag-usap. Pero the invitation went unheeded. So, hindi po tinigunan ng isang positibong reaksyon. Kaya ano po ang nakalagay ngayon sa puder ng mahal na Pangulo? Kung ano yung gusto nyo, yun ang ibibigay natin sa inyo. Isa pa, maganda po sa nangyayari ngayon, ang Commander-in-Chief, makikita niyo po, todo po ang suporta niya sa lahat ng mga uniformado. Sundalo, police, at mga miyembro pa ng ibang uniform agencies. Kasama na po dyan ng Bureau of
of Fire, Coast Guard, at iba pa mga kasama nating uniformado sa buong pamahalaan. So itong pagbibigay ng suportang ito, malaking bagay po ito sa isang sundalo, sa isang pulis. Kasi kung alam mo na ang iyong Commander-in-Chief ay binabackupan ka at todong suporta niya at sinabi niya, ipagtatanggol ka hanggang sa kahuli-hulihan, di mas lalong lumalakas ang loob mo na tuparin ang tungkulin mo. So yun po isa sa mga factors, kaya makikita nyo na yung political will ng gobyerno ito ay nakakatulong na malaki sa ginagawa nating operasyon ngayon, bago ko po ibigay yung update. Tapos pangalawa, sa nangyayari po ngayon, yung una pong ginawa ng pamahalaan ay maayos yung mga ibang security concerns natin. Meron po kasing direksyon tayong sinusunod. So bakit po na kinausap ang grupo ni Ms. Wari? Bakit po binigyan ng mahal na Pangulo ng pagkakataon na makipag-usap sa grupo ito? Kasi po, yung komplikasyon po na nangyayari dyan ay matagal nang nangyayari na ang sariling kasama mo sa MNLF ay kamag-anak din nung nasa kabilang panig ng Abu Sayyaf. So itong blood is thicker than water syndrome ay mangingibabaw. So kung naiipit ang kamag-anak mo sa kabilang grupo, parang morally obliged ka dahil kapamilya mo yan, tulungan. Ganun po ang nangyayari, kaya ito pong syndrome na ito ay tuloy-tuloy at kawawa ang tropa natin at naiipit kadalasan sa pagitan ng mga grupong ito na at the outset may usapan tayo dito, sa kabila wala, pero pagdating ng kagipitan, yung kausap mo ay pumapasok na rin sa kaguluhan. Isa pa, itong naging usapan po sa grupo ni Ms. Wari ay nakapag-extract ng isang commitment na sila na itutulong. Kasi ang mensahe po ng ating pamahalaan ay hindi na po pwedeng pagbigyan ng ginagawang panggugulo ng isang bandidong grupo na ang buong bansa na ang kanyang hinahatak. Nasisira na po. So, kailangan wakasan na to. Kaya kung hindi nyo tutulungan kaming wakasan ito, baka pati kayo mapasama. So, itong extracted commitment sa kanila ay nagiging maayos dahil wala po sila ngayon sa conflict. Lumalayo po sila. At kung hindi ako nagkakamali, about a month and a half ago, tumulong pa sila na sugpuin yung ibang grupo na nais dumikit sa mga areas nila. So, yun po kasi ang nagiging developments noong araw. Dumidikit pag nagkakaroon ng kagipitan, kaya nagkakaroon ng complications dahil naiipit yung sundalo. Yung pangatlo po, is yung commitment ng local government. So sa ngayon, nakukuha na natin paunti-unti ang commitment ng local government. Nahalal po sila at kilala po nila ang kanilang mga constituents. So malaking bagay po na dahil sa ganitong pagkakataon, alam din po nila kung sino yung mga talagang nasa loob at nasa labas. So sa pamamagitan po nito, sana makapagkaroon ng ugnayan na yung defined lines ng ating binibigay na tulong ay mapunta dun sa mga dapat at karapat-dapat na pagbigyan ng ayuda at hindi yung mga doble cara na sa kabila pala nakasanig. So ito po yung mga bagay na yun. At isa pa po, nahihirapan po tayo makuha ang loyalty at simpatiya ng mga local na mga kababayan natin dyan. Kasi for a long time po, pati sa kalibliban ng barangay, for a long time po, ito pong sinasabi natin na Robin Hood style mentality ay nangingibabaw. Bakit po? Noong mga nakaraang panahon na nagkaroon ng pagkakataon na nakakolekta ng ransom ang grupong ito, ang ginagawa po nila ay ibinabahagi po ang karamihan ng suporta na yan sa ang kalakihan po ng suporta na nakukuha through the ransom payments ay nanggagaling po napupunta po sa mga nasa barangay. Pinamamahagi nila yan, pinamumudmud nila yan. So in that context, nabili na po nila yung loyalty ng mga kababayan natin na nakatira po sa mga barangay na ito. Kaya napaka-libre nilang gumalaw sa mga grupong ito, sa mga kanayunan na ito dahil ang loyalty ng tao dyan ay nasa kanila. At nararapat lang, siguro, at hindi natin masisisi ang ating mga kababayan sa ginagawa nilang pagbibigay ng loyalty dito sa mga grupong ito dahil wala silang nakukuha ang angkop na serbisyo galing sa kanilang sariling lokal na pamahalaan. Kaya nga po hinihimok natin na ang approach dito ay hindi talaga military. Ang military po ay nandito upang tugunan lang
yung pagbibigay ng isang secured at peaceful environment para sa ganun magkaroon ng pagkakataon ng ibang ahensya na kampante na sila na hindi sila paparilin, hindi sila guguluhin, hindi sila papatayin at maibigay yung angkop na serbisyo sa mga kanayunan. Bakit ko po sinabi yan? Kasi may mga programa po ang DepEd, ang DOH. Gusto po nilang pumunta sa mga liblib ng lugar para magbigay at mag-deliver ng serbisyo. Pero ano po nangyayari? Dinudukot yung midwife, dinudukot yung nurse, pinapatay. Hindi po talaga magiging kampante na magdala ng serbisyo dyan yung mga civil servants natin. Dahil, out of fear, hindi nila sigurado na safe sila. Hindi nila sigurado na makakabalik sila ng buhay sa kanilang mga. Which is one thing that we would like to address. So, sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga armadong grupo, at hopefully magawa natin ang solusyon na mawala ng armas sa lahat ng lugar dyan sa Hulo, maliban po sa mga otorisadong magdala ng armas. Sino po ito? Mga pulis, mga security sector players, mga sundalo. So maliban sa kanila, dapat lahat po walang armas. Yan po ang mga pinagtutuunan natin ng pansin. Ma-address itong armed components na nagdadala ng kaguluhan, at pag napuksanan po yan, natanggal na po natin, ma-address na natin yung pag-deliver ng services paunti-unti dahil yung level of confidence, yung safety consciousness ng ating mga civil servants ay babalik paunti-unti. At dyan, malaking bahagi ang maibibigay na tulong ng local government. So, yan po ang pangmalakihang dapat pagtingin natin dito sa problema nito. Dahil kami po ay pumupunta lang dito. Sa kasalukuyan, may dumating na pong aabot na ng 7,000 na tropa. By far, ito na po siguro yung pinakamalaking. Ilang division ho yan, sir? Halo-halo na po ito. Isang division po ay maabot po ng 5,000 at ngayon ay maabot po. So, maliban po noong araw na kung saan ang ibang grupo ang hinaharap na problema, ngayon po dito sa ESG siguro sa tingin ko ito na po yung pinakamalaking grupong hinaharap natin sa mga bandido ito. So hopefully itong ginagawa nating hakbang ay ma-address natin ng mabuti itong armadong grupong ito. Pag nabawasan po, nawalan po ng armas ang mga tao na ito, nababawasan din po ang problema. Kasi ito lang po naman talaga ang nagpapalakas ng loob. Kung kaya na po natin magbigay ng serbisyo na nandyan ang hindi natatakot po ang ating mga guro, ang ating mga health workers, ang ating mga civil servants, ay unti-unti babalik po ang kumpiyansa ng ating mga kababayan na sa pamahalaan sila papanig at hindi sa mga armadong grupo. Kasi in the end, and after all, yung mga armadong grupo, kung pinanigan mo yan, hindi po pang matagalan yan. Panandalian lang yan. At kung iyong iniisip ay makakanan ng iyong anak, ng iyong magiging apo, hindi po yung grupong yun ang dapat mong panigan, kung hindi yung sarili mong pamahalaan. General, no? Medyo nakakapangamba yung laki ng person nandun sa Sulu. At we have to remember island dyan, no? At yung ibang dapat na person na dapat nakalagay sa ibang mga post ay parang I smell rat. Sa intelligence lingo meron tinatawag na painting the West, fighting in the East. Nakatutok tayo sa Sulu, ay pala merong ibang agenda yung underworld na ngayon, sabihin ko sa iyo, confirm ko na nag-regroup na ito mga sindikato at mukhang lalaban ng all-out war against the president. So we have to be wary about this, lalo-lalo sa atin sa media, dahil whether we like it or not, damay tayo rito. Pwede tayong ma-collateral damage. And at the same time, try to analyze yung history ng Mexico na nagkaroon ng gang war, na ang ultimong nagpapatakbo ng Mexico ay sindikato na. Pinatay na yung mga matitinong mga officials ng Mexico. So, very clear na meron nangyayaring undercurrent, lalong-lalo na sinabi ko nga sa inyo kanina, na kung ang ating gobyerno merong matrix, ngayon ay binabalikan pa ngayon ng ating gobyerno na mukhang hindi ma-justify yung matrix at nagkakatanggihan na ng mga sinong gumawa. Yan ito, napakadelikado nito. Dahil kung talagang ginawa ng gobyerno yan at sinabi na ng presidente, abay panindigan nila. Ang nakakatakot dito, paglabas, sir, nung matrix of deception, abay, papalabasin pa si
si Presidente may drug connection din. Kaya pinakawalan daw si Peter Lim, sila Aaron Gidwani and so many other top level ah, na mga drug operator. Abay, napakadelikado nito. Para tayong Thailand. Ganyan-ganyan na si Thaksin eh. Tinanggal ni Thaksin ang heroin operation sa Thailand, pero pinasok naman niya yung Shabu. Kaya nagkudita, pinakudit siya ng hari ng Thailand. So sana ay ma-realize ng ating gobyerno to, ng ating presidente, na pati ang ating military, ang ating law enforcement units ay madadamay sa maling diskarte ng ilang mga bata ng ating presidente na kala niya ay loyal sa kanya. Sa gintong labanan ay walang loyal pagka nakakita ng show me the color of the money. So far naman ho, sa aking tingin at sa nangyayari ngayon sa military, maliwanag po ang naging pahayag ng ating mahal na Pangulo. Una po, sinabi niya, hindi ako makikialam sa inyong proseso at ang proseso nyo ay nirerespeto ko. Kaya kung ano man ang hakbang na ginagawa ng inyong senior leaders through yung Board of Generals sa pagtalaga ng mga pwesto, tiwala ako na tama yung ginagawa nyo at hindi ko po papasukan yan. So, in a sense, yung sinasabi niyo po na maaari tayong maimpluwensyahan ng mga ibang grupo na nagnanais sumira o magpahina sa ating hukbo ay malayo dahil po sa respeto ng mga tao yan. So, sana patuloy pa naman po yan. Wala naman po kami nakikitang bahid o sinyales na pinapakailaman niya ang mga prosesong ito kasi pinahayag niya po yan openly. At kung titingnan niyo po, no, nasa sincere punta para magsilbi. So, wala po tayong mandatory draft hanggang sa ngayon. Kaya yan na lang po ang aming pakiusap na sana po maintindihan ng taong bayan na ang suporta nyo para sa inyong sundalo ay napaka-importante. Dahil volunteers kami, kinakailangan pa nating mag-recruit ng mas marami pang volunteers para ipagpatuloy natin ang pagpapalakas ng ating hukbo. At kung mawawalan po ng naniniwala sa atin sa hukbo, wawala rin po ang mga papasok sa pagiging sundalo. Kaya importante po na kayo na mga kasama namin at balikat namin sa media ay nakikipagtulungan sa bagay nito kasi huwag niyo pong ipagkait o ihinto ang mas paunti-unting pagpuri sa kabayanihan ng inyong kasundaluan dahil napakalingay bagay nito. Salamat. Sana Mayor Driving Chris, General, no? Kung kasi tuno mo yung ilang mga kabaro mo ay fine. Alam mo naman kung sinong totoo dyan sa mga yan eh. Well anyway, please identify yourself. Sir, Jonathan. Sir, ipakalat yung Abu Sayyaf ng text message na nakatake daw sila sa kampo ng military and they're claiming na yung strength nila nasa 1,000. Paano to tinatrato ng AFP, sir? Lahat po ng anumang impormasyon na bibigay ng banta ay mahalaga. Kaya hindi po natin ito hindi sinasantabi. Nakarating din sa amin yan at malaki ang tulong ng ating mga kasamahan sa media na itong bantang ito ay na-translate din sa English kasi dati pong original version ito ay Tausug at sinasabi nila ay galing daw kay Sahiron. Pero nung aming sinuri ito, naniniwala kami na ito hindi galing kay Sahiron, yung leader nila. Kung hindi galing sa isang sub-leader na medyo hindi maganda ang standing sa grupo at nagnanais na makabalik. So sa kanyang pag-isip-sip, kita niya na maaari itong magpaigting doon sa kanilang ginagawang misinformation. So, yun po ang aming tingin. Pero, tulad ng sabi ko, any kind of information is important. Kaya nga po, mayroon tayong mga ginawang hakbang para patibayin yung ating security posture sa buong isla. Dahil sa nagdadatingang mga pwersa natin na idinideploy natin, nagkakaroon tayo ng mas malaking pruweba na gawin yon. At bilang clear proof na hindi natin isinatabi yung impormasyon na yon, yung mga kasamahan niyo po sa media na dati nating tinutulungan na magstay sa may lugar lang ng peripheries ng ating lugar doon, nilagay po natin sila sa loob ng kampo mismo. Dahil sa pangangamba na kung pagtutuhanin man ito, malagay sila sa alanganin at panganib. So nasa loob po sila ngayon ng kampo kung saan mas secure sila at aming po silang binabantayan para hindi po siguradong makalusot ang anumang gagawin hakbang. Pero yung banta na yun, sinabi nila 1 September, may nangyari na ba? So wala. So those are considered ruse or propaganda on the part of the enemy so that ma-ease yung pressure
sa nangyayari ngayong operasyon. Sir, yung claim nila, 1,000 na yung strength nila. Sa monitoring nyo, ilan? Sa huli po nating bilang, sa validation, maabot sila ng 400 to 500. Correct yun. Very accurate yung information ni General na yun. Pero 2/3 lang po dyan ang armado. Correct. At sa bilang na yan, na binibigay namin, yan yung talagang nasa loob na gumagalaw, nag-ooperate. Pero meron pa silang network ng mga Sympathizers. na hindi natin kasama sa bilang. So yun yung sinasabi natin na patuloy nating hinihimo na baguhin ang kanilang mindset. Dahil maaaring nakikinabang sila galing sa ransom payment, pero pag nabuwag na po ito, wala na silang pakinabang. So ang importante, tuloy-tuloy na development, tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo. Nang sa ganon, itong guarantee ng consistency of delivery of services ang pumasok sa isipan nila na maging assurance na yun ang talagang tamang landas. Sasagutin ko lang yung kay Jonathan. Ito, press na press to. As of last night, galing sa isang mayor sa Sulu. Yung mismong nagdasalta na yan, ay yan ang tinatawag lang new robot. Pag nalaman mo kung sino ang amo ni robot, at yung amo ni robot na yun, siya rin nagpapatay doon sa loob ng bikutan, ay yun ang gumagawa ng text message sa SIOP. Dahil bakit nila gusto mawala ang tao sa Sulu? Bakit ayun lang lumabas ang tao? Para hindi makapag-usap sa ating militar, hindi makapag-leak ng information dahil takot sila na lalabas ang katotohanan kung sino ang ulo sa barangay, sa opisyal na mga Sulu. Diyan. Kaya yung mga drama na kunyari yung isang mama ay nagsalta pa na kunyari galit na galit pa siya doon sa mga Abu Shabu na sila naman din lang ang amo niyan. Wag na tayo maglokohan. Alam nila. Kaya sabi ko nga, walang ibang paraan dito kung talagang gusto ng ating presidente, tanggalin lahat yan. At maniwala ka, tapos ang problema dyan sa Sulu at sa Holo na yan, sa mga probinsya na yan. Dahil puro kalokohan At ang ultimo, nag-worry na nga itong mayor na kaibigan ko. Dahil sobra na, siya mismo napipiko na sa mga kalokohan ng mga mas mataas sa kanya, dyan sa Sulu. Yan ang kasagutan ko sa iyo. Hanapin mo, sinong pangalan ng bagong robot? At kung ano ang papel ng robot sa dating gobyerno ng Sulu. Tapos nang pinag-uusapan natin dito. Ay ka pare. Sir, Henry po, DCMM. Sir, any update sa Sulu encounter? Meron po ba tayong nadagdag ba yung casualties, yung mga evacuees po natin? Nagkaroon pa ng panibagong bakbakan? Henry, itong huling update natin na nakuha as of yesterday ay binigay nila sa bilang na 30 pa rin ang namatay sa panig ng ESG. At sa ating panig naman ay 15. So, doon naman sa mga pangyayari nito mga nakarang araw, there have been no significant engagements since after nung ating bakbakan nung Lunes, araw ng ating mga bayani, at nung the following day, nung umaga, na nagkaroon pa ng mga enkwentro. So far, ang tingin natin ay nag-disengage, ayaw makilaban itong mga grupong ito. Maaaring malaki ang kanilang naging casualty na hindi pa lang natin nabibitang o mga wounded nila. So, that doesn't mean to say na hindi ito nangangahulugan na hininto natin ang operasyon. Actually, patuloy ang operasyon natin at patuloy ang ating paghahanap at pagtugis. So, hintayin natin. In the next few days, we might get into a much more decisive engagement dahil alam naman natin talaga kung saan sila lumulusot at saan sila maaaring pumunta. Ang buong tropa po natin dyan ay patuloy na ina-update ang kanilang mga ginagawang plano para maging relevant sa sitwasyon na lumalabas. Sir, may blockade na po ba tayo, sir? Ang ating pong madami po kasing operational details na ginagawa tayo na pasensya na po kayo dahil hindi ko po maaaring ibahagi. Mas maganda po kasi na ito ay tago para na rin sa kapakanan ng ating kasundaluhan at sa kabutihan ng ating mga mamamayan sa loob. Kasi hindi po natin maisasantabi na madami pong tainga, madaming mga mata na tumitingin at maaaring nagmamasid na nagbibigay din ng impormasyon sa kabila. So, but be that as it may, meron po tayong enough forces para lumaban sa ground. At itong mga ground troops natin ay suportado ng angkop na bilang ng artillery pieces para kung meron po silang tinatawag na call for fire, may kinakailangan kanyunin
nagagawa po natin yan. At katunayan, yung panganganyon ng mga sightings na kinaroroonan nila ay patuloy hanggang sa ngayon. Hindi na natin po sila pinatutulog sa gabi. Kung meron pong nakikita at namamatyagan na ginagalawan nila, ay tinataboy natin sila sa pamamagitan ng pagpuputok sa mga lugar na ito. Ganon din po, may angkop na bilang ng eroplano at air support para sa ating tropa. At yung tinatanong mo, may appropriate naval assets tayo para gawin ko ano man ang hakbang na kinakailangan. Sir, evacuees po. Sa number naman po ng IDP, so evacuees, ang huling bilang po ay nasa 500 to 700 families yung huling report sa atin, na umaabot na po sa mga mahigit 6,000 individuals sa mga evacuation centers. Pero malaking bagay po yung ating pakikipag-ugnayan sa LGU dito at yung ibang service departments ng ating pamahalaan na siyang nag-aaruga at nagbibigay ng ayuda sa mga evacuees natin. Maganda po itong mga naging pangyayari na ito na lumikas na mismo voluntarily ang ating mga kababayan dyan na natatakot maipit sa kaguluhan. Kasi pagka bumaba po sila, nababawasan po yung tinatawag nating possibilities for collateral damage. Kaya ayaw naman po nating mangyari yan. So kung may naiipit sa gitna, mas lalong nagiging komplikado ang labanan. So ngayon na wala na po at malinis na po ang lugar, talagang kinakailangan suyuri natin at tugisin natin itong mga ito hanggang makita natin at man-neutralize natin sila. Ayun sir, Rex Remitio po, CNN Philippines. Sinext ko po kayo kahapon. Ayun sir, clarify ko lang para mas clear lang yung figures. Ilan na po yung troops natin na nandun at ilan po yung parating pa? Right now, the figures I can give you is, as announced by the palace, we are expecting 2,500. Yung 2,500 troops na yan ay kabilang sa mga 5 batalyon yun by computation. Nagsimula na silang dumating doon. Ang pinakahuling boots on the ground na dumating ay yung galing sa Samar, yung 63rd IB, na hindi pa po lahat dumadating. Kailangan po nating maintindihan na tayo po, maganda rin ang nangyari dahil sa ating unilateral ceasefire at yung unilateral ceasefire ng kabilang panig na siya ngayon ay pinagdesisyonan na indefinite ceasefire na. Sa pamamagitan nito, nakakapag-realign tayo ng forces na nakatuon ng pansin sa NPA dahil hindi tayo nagkasagawa ng ofensiba. So yun po mga puwersa na yan na pwede nating ilipat at tumulong sa isla ng Pulo ang siyang mga nandyan na. So right now, there are about 7,000 troops who are on the ground and a little more are expected. So these troops, which is already more than a division, are the ones who are in the thick of the fighting. So sir, 7,000 plus 2,500 po, no? Hindi, yun na yun. Nagsimula na sila. Yung 2,500 na sinabi ng ating mga nasa palasyo, kasama na yun sa dumating. At in fact, nauna na yung iba. Next week ba sir, magdadagdag pa kayo? Maaring hindi na. Maaring angkop na yung ilang na nandun. Tapos sir, may time frame ba kayo kung kailan nyo sila planong mapulbos talaga ng tuluyan? The order of the President is as soon as possible. Iyan din ay suportado ng operational guidelines na binigay ng ating kalihim ng Pangulang Pambansa sa Secretary Lorenzana. Pati na yung diretsong instruction ni Chief of Staff, General Ricardo Bisaya, kay General Mayor Algo de la Cruz, ang commander doon. Kaya yan ang nagtatalagang gumagawa ng plano dyan at nakatutok ng gusto na halos hindi na matulog ay si General Arnel de la Vega, ang Task Force Sulu Commander. At yung kasamahan nyo doon, si David Santos, ay nandun sa kampo nila. Kung nanaisin nyo, mas maganda makipag-ugnayan sila kay General de la Vega para yung constant update ay nakukuha nila fresh from the site. So, yung numero na to ay ang nirekomenda ng Task Force Commander na angkop na bilang na para matugunan niya at ma-accomplish niya yung mission niya. So sir, last na sir, clarify ko lang, ang status ngayon is all-out war, just to be categorical with it. Yes, we have a focused military operation. It's an all-out war against the armed elements of the ASG. Thank you sir. Sir, good morning. Mark Macalanan, sir, from Line Drugs and Pocket Money. And they also find out drug paraphernalia sa mga kampo ng Abu Sayyaf, sir. What's your comment on this? We have not denied that. In fact, I have mentioned that the factor we saw proving why we are fighting with mad dogs is because these people are not people in their right minds anymore. They are animals. Abu Shabu talaga yan. So they can only move that way pag meron silang spiritong nasa loob nila.
At yun yung spirito ng drugs. Sir, meron ba kayong data kung saan, or info kung saan nanggagaling itong mga drugs na binibigay ng Abu Sayyaf sa Sulu? Yan ay hindi ko pa ipababahagi dahil hindi ko talaga hawak ang data dyan. Ano? Pero madaming paraan dahil these are porous borders. You know, ito pong southern backdoor natin ay napaka-porous. Ibig sabihin po niyan, come and go, madami pong nakakalusot. Kaya nga po pinaiigting natin itong pagbabantay sa lugar na yan. At yan din po ang subject. Kaya meron tayong usapan ngayon sa Malaysia at saka sa Indonesia upang mapaigting pa yung pagbabantay sa lugar. Dahil ang mga tripulanting kawawa na dinudukot ng grupong ito ay dyan mo naglalayag. So, meron din pong mga komersyante tayo na yan din ang ginagamit na mga daanan upang sa kanilang kalakal. So, madami po. Very well-used avenues of commercial shipping ito. Kaya napakadaming target of opportunity. Kaya lang po nagiging kawawa itong mga tripulante na Malaysia at Indonesia kasi sila po yung nasa pinakamabagal na mga luda nilang sasakyan. Tugboats ang kanilang dala. Ang alam niyo naman, ang tugboats, malakas nga yan, pero mabagal. Kaya madaling abutan. Alam mo, Mike, ang source ng shabu ay yung mismong amo. Dahil yung amo na yan, dating smuggler yan, dating lahat ng underworld operation dyan sa Sulu, siya ang ulo dyan. Till finally, nakita nila mas lucrative business ang kidnapping. Kaya kung hindi pa huhulihin yung gagong yan, ay talagang hindi tayo matatapos dito at hindi matatapos ang problema. Pati ang mga sundal natin mapapahamak sa katarantaduhan itong gagong ito. We have to do it as fast as we can. Kundi, masisira ang ating gobyerno, masisira ang ating bayan, masisira si Presidente Duterte regarding this. Kaya, gusto ko lang ang pakalanan kaya lang ayoko lang masira yung agenda ng ating military establishment Pero sobra na. Sobra na. Ang dami na namatay sa sundalo natin. High time na mahubara na. At, okay, hindi na ako magsasalta. Kausapin na lang ng Presidente, si Nur Miswari. Siya na lang magsasalita. At sigurado, huhubara ni Nur yan. Dahil siya mismo sukan-sukan na sa kalokohan nitong lokong ito na nasa dating halos basically they control the government of Sulu. Okay? Yung po bang paglalahad po ng mga information sa mga lakad po ng AFP, dapat po ba yun? Kasi po, parang ang tingin ko, kagaya rin ng ibang military na nakakausap ko, dapat may total blackout in the site ng mga operation. Kasi parang nagbibigay tayo ng impormasyon dun sa mga kalaban kung paano sila makakapaghanda. Ano bang masasabi niyo tungkol dito sa mga concern? Kasi po, ang inaano po nila, yung pagkakataon daw po na mailigtas yung buhay ng ating mga nasa gobyerno na gumagawa ng tama at legal na hindi ho sila mapahamak. Tama ka, Judy. Kaya kung ako'y tinatanong nyo, lagi ko sinasabi na madami akong bagay na hindi mailahad dahil yun po ay pumapasok na sa tinatawag nating OPSEC, Operational Security. So kung ano man po ang binilalahat namin, nakakasigurado po kayo na ito pong impormasyon na to na ibabahagi namin ay hindi mailalagay sa alanganin ang ating mga kasamahan sa field. Kaya ako yung maingat po nagbibigay ng impormasyon dahil maliwanag po talaga na ang pinaka-importanting konsiderasyon ay ang kapakanan ng sundalo at ng mga taong nandun sa field. Kaya nga po, kailangan naiintindihan nyo rin pag sinabi namin na humingi kami ng paumanhin na hindi namin maibabahagi ito. Ang isa lang po namin hindi makontrol ay kung may mga individual po na sundalo na kausap ng ating mga kasamahan sa media na pinipilit nilang kuhanan ng ating impormasyon. Kaya nga po, mariin namin laging pinapaalala sa ating mga kaibigan sa media at mga kasamahan sa serbisyo na huwag po silang makipagdiretsong ugnayan sa mga kaibigan natin sa media. Kung ang hinihingi na po na impormasyon ay yung galaw na nila, yung kanilang mga ginagawa, at yung kanilang kinaroroonan. So anything about this position, their capabilities, their strengths, iniiwasan po natin sagutin yan nang sa ganon hindi po tayo makapagbigay ng undue advantage doon sa kalaban. Kasi maliwanag po, talagang nagmo-monitor din itong mga ito. Nakikinig, nagmamasid, nanonood ng TV, at nakikinig po sa radyo. Kaya importante po na pinangangalagaan po natin ito.
Maraming salamat pala sa tanong at Salamat. na-appreciate ko talaga namin. Thank you, sir. General, tanong ko lang po, kung meron pa po bang hawak na bihag itong ASG at saka update po kung buhay pa ba ito, nasan kaya ito sa mga update? Yung mga bihag, kung ang bihag ang pinag-uusapan, alam natin na nasa mabuti pa silang kalagayan. At hindi naman po sila naroroon sa isang lugar. Yan pong mga bihag ay pinaghati-hatian. So may isang grupo na hawak ay ilang bihag, may isang grupo na hawak ng ilang bihag. Pero yung mga pinaka-high value kidnap victims nila ay nasa poder ng mga mas malalaking grupo, tulad nung grupo ni Cyril. Kaya nga po nung nabangga natin itong grupong to, naniniwala kami na naandun yung mga bihag niya at sila ay patuloy na nasa maayos na kalagayan. Yeah, please. Sir, can you identify yung sabi ng sub-leader na nagpakalat ng text message na sabi niya sumisip-sip tsaka hindi maganda yung standing? Hindi muna namin pakalanan hanggat hindi namin natutukoy kung kinaroroonan niya. Kasi baka biglang mawala din sa lugar niya. So, parang sinasabi niya, sir, yung text message hindi galing sa management talaga. O Hindi, sa pamunuan ng parang Abu paniniwala namin at ang aming analysis ay hindi talaga galing ito diretso kay Cyril. Hindi yan kay Shahiron. Confirm yan sa sabi ni General. At sabi ko nga sa'yo kanina, na yan ang new robot ng politikong yun. Kaya dapat, ayoko lang pangunahan ng ating AFP, ang ating intelligence community. Dahil alam nila eh. Kaya lang, kinikisip na binibuild pa nila yung kaso. Kaya lang masyado nang late eh. Baka mapalaban pa yung ating mga sundalo dahil sa kagaguhan itong lokong ito eh. Hulihin na lang kagad. Alam na naman nila kung sino itong ulo niya sa sulo eh. Why prolonged the agony? Tayo lahat nadadamay, pati nasisira tayo sa buong mundo. Oh. Mabait lang si General Padilla at ay pangunahan yung mga nakakaintindi sa problema. Pero ang ating bansa at stake this time. We'll have to act fast before it's too late. Dahil etong September, maraming turbulence na posibleng mangyari na baka mamaya itong gamitin eh. Okay? Hindi ba dehado ang ASG kung sila yung lulusob sa militar? Kaya nga dapat maging logical kayo. No? Kaya nga sinasabi natin, ruse lang ito at propaganda. Kasi sinabi nila September 1. Propaganda If talaga. anything happen about on that day, it's already September 2. But as I was saying, we don't take any kind of information lightly. Kaya nga po natin pinaprocess ito ng maayos at pinaghahandaan natin. Kasi kung ano man, maging totoo man o hindi, at least tulad ng Boy Scout, sabi nila, lagi tayong handa. Maliwanag to, fear-mongering sa perception to. Kasi this is the only way para hindi makimingle ang mga citizenry doon sa Sulu, sa ating military. Dahil ang laki na ng pwersa, 7,000. Hindi maring yung namimili o na medyo, siyempre, yung ating intelligence ng military, hindi mabubulungan yung mga ibang mga taga-Sulu kung sinong alam nilang mga connect dito. Yun ang kinakatakot ng mastermind. At itong sinasabi ko sa inyo, very accurate to dahil insider ang kausap natin dito. Kaya nga pinuputusan ko na, kailangan hulihin na yan eh. Kung hindi hulihin, although malaking tao talaga yan, walang mangyayari sa atin. We're talking nonsense here. Our biggest forces that were on the island a long time ago were during the height of the Mindanao campaign. Lahat halos may mga isla tayo dyan na may isang batalyon, pero noon pa yon mga 80s, early 70s. Na ang kalaban natin noon ay ang puwersa ng MNLF. Pero ito dito sa ASG, kung ito ang pag-uusapan, by far, ito na ang tingin namin ang pinakamalaking puwersa na i-deploy natin laban sa kanila. Sa kasaysayan. Since they came out, Yes, tama. sa kasaysayan ng ating paglaban sa kanila. So, yun ang lumalabas ngayon. Pero hindi dito kasama yung mga panahon na ang kaaway natin o hinaharap natin ay ang MNLF. At nais ko lang palang banggitin dito, no, doon sa mga namatay nating sundalo noong Lunes, araw ng ating mga bayani, may 3 Muslim doon na kasama ng ating mga tropa. In fact, yung isa nga doon ay maaring naging lead scout pa dahil siya yung tigahulo na nakakaalam ng pwesto. So, mainam po nakikipaglaban ng mga kapatid natin sa tabi natin at alam nila kung anong dapat paniwalaan nila. Kaya hindi po nagbibigay ng kahulugan ng sinasabi nila dahil may mga Muslim doon, dinidivide tayo. Hindi po. Magkakasama, magkakapatid tayo.
pati sa labanan ay magkakatabi tayo. Kaya nais ko lang pong bigyan ng diin yan dahil in the heat of battle, naasahan natin ang kasama natin doon mismo ay nagtulungan, Muslim man o Kristiyano. Kaya nga, Muslim o Kristiyano, bawat sundalo, ay doon makikita talagang walang reliyon. Ha? Just like IS, no, yung ISIS, walang reliyon yan. Pare-parehong addict din yan. You see? Pare-parehong mga drug abuser yung mga yan, kaya ganun ang ugali. Of Sunshine Review. Ay, tanong ko lang, kasi 6,000 yung mga evacuees. Kasama rin ba sila sa chine-check ng militar? Baka meron din mga members ng Abu Sayyaf na... Yes, kasi kailangan natin pangalagaan yung seguridad ng mga lehitimong mga kababayan natin na nandyan na talaga evacuees. Pero para pangalagaan natin yung mas pati yung seguridad ng buong syudad at ng lugar, kailangan makipagtulungan din tayo sa pulis na screenin yung lugar. Kung mayroong mga dalang bomba o anuman para hindi ma-compromise yung safety ng lahat. Pero ito lang nais kong ipaiwatig din sa issue ng mga IDPs. May mga nagtatanong na baka nandun yung kalaban, humahalo. Wala po tayong magagawa kung sila po ay nagbaba ng armas at humalo po at humabilo sa mga nasa evacuation center. Kasi maliban dun po sa natukoy na natin na may pruweba tayo at may katibayan na sila ay miyembro, identified natin at may mga warrant of arrest yan, pwede nating kunin at arestuhin. Yung iba o karamihan na pwedeng sumusuporta o tumutulong o sumasama sa labanan na kanilang supporter, pag humalo ho yan sa civilian na walang dalang armas, kabilang na rin po sila sa general public. Hindi naman po tayo naglagay sa martial law. Hindi naman po sinusumindi ang habeas corpus. Kaya kinakailangan ang galaw natin ay sunod sa normal na pamamaraan ng ginagawa nating operasyon. At hindi minarapat ng ating political leadership at hindi kailangan yan ngayon. Kaya ang ginagawa natin ay ngayon, aling sunod lahat sa batas. Kaya gusto kong maimbita itong ating mahal na General Padilla dahil totoong tao to. At wala tayong narinig na masamang kinapay regarding sa kanyang pagsisilbi bilang a soldier and a good gentleman. So thank you so much, sir. At Salamat po. huwag kang mananawang pag-igyas dito dahil very valuable ang mga information na nakukuha namin sa iyo. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot na trumpong tumatarang. Galaw-gaw, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dula.